Paalam na ako sa kanila na aakyat na ako at magpapahinga na. Pag-akyat ko, matutulog na sana. Ako nang may biglang kumatok sa pinto ko at sila pala dito na lang daw ituloy ang inuman sa kwarto ko. Kaya't hindi ko alam kung ano ang gagawin ko, kung papaalisin ko ba or hindi dahil nahihiya ako dahil kaibigan sila ng kapatid ko. Pero gusto ko na ding makapagpahinga dahil nalulula na ako ng mga time na yon. Pero pinilit pa din nila ako at ubusin na lang daw yon. Sayang naman daw kaya't sinabayan ko na lang sila hanggang inubos na namin yon. At nung matutulog na, dapat ako hindi pa din umaalis ang kaibigan ng kapatid ko sa kwarto. May kasamang lalaki, by the way. 3 pala ang kaibigan ng kapatid ko, 2 babae at 1 lalaki yung 1 babae at lalaki ay nandito sa kwarto ko at hindi umaalis. Kaya't ako na lang ang nag-adjust. Kakahiya naman sa kanila. Talagang sa kwarto ko panapiling magkwentuhan kaya't lumipat na lang ako sa kwarto ng kapatid ko. Dahil sa inis ko ay hindi ko din pinatulog ang kapatid ko. At siya ang kinulit ko ng kinulit. Nandun din sa kwarto ng kapatid ko ang isa pang babaeng kaibigan niya at nagpaalam ang kapatid ko na aalis din daw siya at mag-e-exam daw siya. Kaya't naiwanan kami doon sa kwarto ng kaibigan niya. Hindi ko na ikukwento ang mga ginawa namin. Basta may nangyari sa amin. Pero hindi ako natapos dahil tumigil ako. Dahil naalala ko ang GF ko, to make the story short, 2 beses. May nangyari sa amin. May 4 at 6 nung may nangyari sa amin. Nang 6 ay pareho kaming lasing. At nung gagalawin ko na siya, sabi niya sa akin, may GF ka, 2 may GF ka. Kaya't tinanong ko siya, kung ayaw niya sa akin ang sabi niya, gusto pero tumigil pa din ako. At nung lalabas na ako, dapat ako ng kwarto, ay biglang kumatok ang GF ko at pagbukas ko ng pinto. Ano pa expect nyo syempre. Nagalit noong araw na yon ay sobra ang pagsisisi ko dahil nag-cheat na naman ako. Wala akong ibang masabi kundi ang mag-sorry sa GF ko. At makalipas ang ilang araw, pabalik-balik pa din ang babae dito sa bahay namin. Tinitingnan kung okay pa din kami ng GF ko. Hindi ako iniwan. Ng GF ko kahit nag-cheat ako sa kanya. Kaya laking pasasalamat ko. Dahil ganun ako kamahal ng GF ko. Kaya't pinapangako ko sa kanya na hindi na ulit mangyayari yon. Pero di pa pala doon matatapos ang lahat. Dahil nagsimulang mang-blackmail ang babaeng nagalaw ko na kapag daw hindi ko iniwan ng GF ko at hindi ako napunta sa kanya, ay ipapakulong niya daw ako at kakasuhan ng rape. Dahil hindi niya daw alam ang nangyari nung may 6 na. Sa amin wala daw siyang malay noon. Kaya't sinabi kong tinanong pa kita kung ayaw mo sa akin ang sagot mo ay gusto mo kaya't hindi mo pwedeng sabihing wala kang malay noon. At sinabi niya pa sa GF ko na iwanan mo si Dos maghiwalay kayo